Hello, church. Good morning. Palakpakan po natin ang Panginoon. Are you blessed, mga kapatid? Yes. Sige nga po, ngitian ninyo inyong mga katabi. Yan, ngiti. Yung ngiting talaga galing sa puso. Kasi pag nakikita ko yung mga ngiti ninyo, hindi ko maiwasang hindi rin ako mapasmile. It's so nice to be in the house of the Lord. Amen. Talaga bang kayo po excited to attend church? It's because ito po ang panahon para tayo po ay magsama-sama at ibulalas lahat ng ating pasasalamat sa Diyos. Of course, we can do that sa ating mga tahanan. Pero iba pa rin po pag nagsasama-sama anak ng Diyos sa church, di ba? Ang tawag po dito, meron tayong corporate anointing. Amen and amen. So today, it's August 13, 2023, second Sunday of the month. Ang bilis ng panahon. Hindi po ba, no? At tayo nga po ay muli excited kami makasama kayo, atin po mga online viewers, plus of course ating mga kapatiran on-site. Plus, every second Sunday of the month ay kasama po natin at nakatutok at nananambahan kasama po ng maraming kapatiran na ating mga kapatiran sa Gospel of Grace and Truth, Taytay Rizal. So, batiin po natin ang ating mga kaibigan at mga kapatiran sa Panginoon. So sila po ay naka-hook up ngayon sa kanilang church at sinasamahan po tayo sa ating pananambahan. And of course, gusto kong batiin at maraming salamat sa ating mga kapatid dahil kanina sabi ko sa Panginoon, Lord, surprise me. So tayo po ay sinurpresa ng Panginoon because today kapiling po natin ang ating mga kapatid sa SGC Caloocan. Sila Brother Larry at saka sila Sister Pressy. Also known as Aling Pressy. At natutuwa ako kasi pag nakakakwentuhan ko si Brother Larry, ang kanyang malambing na pagtawag sa kanyang may bahay, si Aling Pressy. At maraming salamat, Aling Pressy, sa inyong pagdalo. Nakikialing Pressy na rin ako. At syempre pa, kasama natin halos tuwing Sunday na, kanilang anak si Sister Bettina. So maraming salamat. So once again, tingnan nyo nga po yung inyong mga katabi sa likod, sa gilid, sa harapan. And then sabihin nyo sa kanila, Shalom. Shalom. Amen. Excited po ba kayo to listen to the Word of God? Ako po excited din. And of course, we would like to welcome once again si Brother Gio. Thank you po once again for coming. At dalayan po namin na nakita po natin sa paglipas ng panahon ay patuloy pong dinaragdagan ng Panginoon ng bilang na ating mga kapatiran. And of course, mga kapatid, kung kayo po gusto nyo humabol sa ating pong pananambahan, we're coming to you live and tayo po ay, of course, sa mga kaibigan natin nanonood via sa ating Facebook page. We're coming to you live every 9:30 or 10 in the morning ng Sunday. Pero kung kayo po ay nanonood via sa ating YouTube channel, hindi na po tayo live. Pero kung gusto niyo pong humabol sa ngayon, we are at Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So pag kayo po inapadako na sa Tia Maria Building o Sarao Building, nasa ground floor po tayo at huwag na kayong kumatok, pasok na kayo. At you may join us at tayo po ay magtampisaw sa kabutihan at sa biyaya ng Panginoon. Amen. At tayo po ay simulan na natin ang pag-aaral, pag-usap sa atin pong pagdulog muna. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, once again, we thank you. Kanina pa man sa amin pong pagpupuri sa pamagitan po ng pag-aawitan, nag-uumapaw na po aming mga puso sa kamanghaan dahil Panginoon sadyang wala kayong kaparehas, sadyang kayo po ay angat sa karamihan dahil kayo po ay dakila. Panginoon, salamat po dahil alam po namin na sa mga papakinggan po naming salita mula po sa inyo at mula po sa paggabay ng banal na Espiritu, patuloy niyo po kami pamamanghain sa inyong mga ginagawa sa aming buhay. At dalayan ko, O Diyos, maging malinaw po ang aking paglalahad at pagpapahayag ng salita mo and that you would use me as your mouthpiece. Panginoon, patuloy po namin maunawaan ang iyong salita at siyang papawi po sa anuman pong pagdududa at aming pagkalito sa iyong salita. Panginoon, salamat po. At dalayan ko, Panginoon, pagyamanin mo aming kaluluwa. At ito po ay magkaroon po ng magandang kapahayagan sa aming pisikal na katawan.
Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Alam niyo po, every time we go to church, ito po ay isang napakagandang pagkakataon na tayo po ay nagkakaroon na tinatawag na metamorpho. Ito yung renewing of the mind. At the same time, nagkakaroon din po tayo na tinatawag na metanoia. Yun po ay mga salitang Griego, which means change of mind. Kasi every time na sumasapit po ang Lunes hanggang Saturday, ang hinahawakan natin yung ating mga meta, yung ating mga meta gadgets, di ba? Marami mga tao sa ngayon, talaga naman, ay so busy tayo with itong meta. I'm talking about Facebook. Pag-aari po yata ito ng meta, no? Meta. Ngayon, napapansin niyo po mga tao sa ngayon, abala tayo with so many things at nakuha ng meta yung kiliti ng bawat tao. Napansin niyo po ba? Ako kasi napansin ko rin at by the grace of God, sabi ko, Lord, salamat sa discipline na binibigay mo sa akin. Pag nasimulan mo yung reels, maiigsi siya di ba? Ang mga tao gusto niya mabilisan. Yung reels ay, ano bang pinakamatagal sa reels? Mga 1 minute? Meron akong napapanood, minsan 2 minutes So, ang dami mo nang napapanood sa konting palipat-lipat mo. At minsan nga, parang napapansin mo yung kamay mo, ganyan na lang ng ganyan. At nakukuha po nito yung maraming oras sa ating panahon. At pangkaraniwan, hindi po nagkakaroon ng mabuting metanoia or metamorpho yung ating buhay. Because every time we watch itong mga reels, ay talaga namang nasisira din po yung ating mga disposition sa buhay. But praise God, meron tayong araw ng Sunday kung saan ay nagkakaroon po ng pagbabago ng isipan at ito po ang layunin natin sa ating pananabahan every Sunday. And of course, we would like to, in behalf of my family, we would like to invite you every Tuesday night at 7:30. Meron tayong Bible study online. That's Solution with Laverne Duhot. And every Friday, may sinasagwa po tayong Solution 101. At gusto ko pong i-acknowledge si Nanay Alice. Siya po yung pinakabata naming miyembro sa Solution 101. Ilang taon na si Nanay Alice? 82? Tama ba, si Nanay? 79. Ako, Nay, pasensya na. Alam ko naman hindi ka mukhang 82, hindi ka mukhang 79. Mukhang 70 lang si Nanay Pero siya po ay kasama natin. Pati po sa practice ng praise and worship kasama si Nanay. Di ba? Pati sa 101 kasama nga natin. Because tayo po ay, every time we go to church, lalo tayo nagugutom ng salita ng Panginoon. Sino po dito ang gutom sa salita ng Panginoon? Amen. Ito po kailangan natin. Nang sa gayon maranasan natin yung tinatawag na metanoia, change of mind. Ibang tipong pagpasok mo ng church, meron kang maling kaisipan patungkol sa Diyos. But praise God, pagpasok mo sa church, nakapakinig ka ng mensahe ng Ebanghelyo. Paglabas mo, meron ka ng metanoia. At kayo po ay, ang tawag dito ay nararanasan mo ang pag-ibig ng Panginoon. Ang tawag dito ay pananampalataya. Dati, akala mo ang Diyos galit sa iyo, pero dahil nakakapakinig po kayo mula sa church na nagtuturo ng Ebanghelyo, nararamdaman mo na ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. And, syempre pa, ang ganda po na pinag-usapan natin last week at gusto ko po magkaroon ng mabilisang review mula po sa ating mga tinalakay last Sunday. At ang ating pong message last Sunday ay savor the Savior. Savor our Savior. Lasapin natin ang ating tagapagligtas. And, but for now, bago po natin bigyan po ng mabilisang pagbabalik tanaw yung ating mga pinag-usapan, since tayo po ay Solution Grace Church, nagsisimula po ang ating pag-aaral sa isang katanungan. At ang ating katanungan this Sunday ay ito. Yan, wala akong nakikita dito, Kuya Aves. Pakicheck nga po sa ating monitor. Ang ating katanungan for today, bakit kaya may mga tao at ilang Kristiyano nang puno ng pagod at takot ang kanilang buhay? Bakit kaya may ilang mga tao at ilang mga Kristiyano ang puno ng pagod at takot ang kanilang buhay? Napansin niyo po, after po ng pandemya, maraming tao sa ngayon ang punong-puno ng takot at pagod ang buhay. Yung takot pala at yung pagod, magkadikit ito Ngayon, kung tayo po ay nasasanay na sa ganitong kalakaran ng mundo, hindi po maganda ito. Sabi ng ibang mga tao ay it's okay not to be okay. Tinanggap na ng maraming tao yun, and even
Ilang mga Kristiyano. But I'm telling you, it's not okay not to be okay. Gusto ng Panginoon, okay po tayo. Okay? Amen. Kasi di ba, in John 14:27, bago po namatay ang Panginoon, ano po yung pinaka-importanting iniwan niya sa atin? Yung kanyang kapayapaan. Now, if it's okay not to be okay, di sana hindi na tayo binigyan ng Panginoon ng kapayapaan. Pero ang sabi ng mundo, it's okay not to be okay. But the good news is, hindi po gusto ng Diyos na hindi ka okay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tanungin mo, okay ka ba? Or gawin natin medyo saucy. Are you okay? Yeah. Dapat okay po tayo because God has given us through His Son yung kanyang kapayapaan. Yung kapayapaan pong ito ay hindi yung peace of mind lang. Pag sinabing shalom, may kasamang deliverance, prosperity, lahat po ng mabubuting bagay kasama doon. Kaya nga po binabati natin ating mga kapatiran, shalom. Amen. So once again, ating question for today ay bakit kaya may mga tao, ilang Kristiyano, I hope ilang Kristiyano lamang po, na puno ng pagod at takot ang kanilang buhay. Ano sa iyong palagay? Maganda pong katanungan ito. Now, last Sunday, pinag-usapan po natin ang Savoring Our Savior. But of course, today, ang atin pong message title ay Experience the Fullness of God. Yung kapuspusan ng Diyos. Kasi kapag atin pong naranasan ang kapuspusan ng Diyos, hindi po natin mararamdaman. O may mga pagkakataon nararamdaman po natin yung takot at pangamba at pagod, pero hindi po ito nagtatagal sa ating mga buhay. And this is good news. Kaya po kung kayo po'y pagod at takot sa inyong pang-araw na buhay, this message is for you. Kung kayo po'y nanonood via our YouTube channel or sa atin pong Facebook page, paki-share po yung ating message sa mga kaibigan po ninyong pagod at takot sa kanyang pagharap sa buhay sa araw-araw. So balikan po natin yung mga pinag-usapan natin last Sunday. At ang pinag-usapan natin last Sunday, bakit po kaya may mga taong takot sa salitang paglilingkod? Isama na po natin dito yung mga mananampalataya. You know why? Balikan ko lang po yung question natin last Sunday, ba't kaya may mga Kristiyanong takot maglingkod sa Panginoon? Yung sagot po natin last Sunday, it's because akala po na marami mga tao at mga Kristiyano ay nagdidiman po ang Panginoon ng paglilingkod sa kanila. But the truth is, hindi po talaga. Yan. Ang maganda pong paalala ng Panginoon sa atin, if you remember last Sunday, wala pong dinidemand ang Panginoon sa atin. Amen? Akala po kasi na maraming mga Kristiyano na you have to do this, you have to do that for you to be blessed by God. At kailangan mo maglingkod sa Panginoon. Masarap pakinggan, parang relihiyoso ang tunog, but the truth is, God is not demanding anything from us. Relihiyon po ang nagdidemand sa atin. Remember Matthew 20 verse 28? Anong sabi po ng talatang ngayon? Sabi mismo ni Jesus, for the Son of Man has come not to be served, but to serve. So yun pong ginagamit ng SM ngayon na happy to serve. Galing po yun mismo kay Jesus. So ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, consent yourselves to be served by Him. Hayaan mong pagsilbihan ka ng Panginoon. Tama ba, Pastor, ang sinasabi mo? Yes, because once again, sabi ng Matthew 20 verse 28, just as the Son of Man, sino po yung tinutukoy niya dito? Jesus was referring to Himself. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Wow! So, ibig sabihin, kung kayo po ay pagod na pagod, it's because sineserbisyohan mo ang sarili mo. Or kung kayo po ay talaga namang pagod na sa mensahe ng iyong relihiyon, na sinasabi ng relihiyon, dapat gawin mo to, gawin mo yan, para ikaw ay pagpalain at matuwa sa iyo ang Diyos. Hindi po yan ang Ebanghelyo. Kaya po kayo pagod at takot sa buhay, it's because ayaw niyo pong pagsilbihan kayo ng Panginoon. At kapag kayo po'y pinagsilbihan ng Panginoon at hinayaan mo siyang mahalin kanya, wala po kayong magagawa. His perfect love will cast away your fears. Wow, ang ganda nun, ha? Ano man po mga takot natin sa buhay, kusa po itong mapapawi dahil naniniwala kayong mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen. Ito nga po ang sinasabi ng 1 John 4:16. Pwede na ba natin makita sa ating monitor yung ating sige, 1 John 4:16. Pakilagay nga sa ating 1 John 4:16. Sabi po ng talata, and we have known, yung susunod na talata dyan, anak, and we have known and believed the love that God does for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.
So, sino po dito ang naniniwalang alam nila na mahal sila ng Diyos? Actually, lahat ng tao alam nila mahal sila ng Diyos. Ang problema, naniniwala ba kayo? Sabi po nung talata, and we have known, it's not enough na alam mo lang. You have to believe that God is so in love with you. Alam niyo po, every time I wake up in the morning, sinasabi ko rin sa mga mahal ko sa buhay, pagharap niyo sa salamin, alam mo, sabihin mo sa sarili mo, kurut-kurutin mo. Sabihin mo, alam mo, God is so in love with you. Ang sarap pong pabaon sa umaga yun. And that is true. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Now, you have to believe it. Now, ang maganda po dito, kapag alam mo mahal na mahal ka ng Diyos, ikaw ay, dahil naniniwala ka, ikaw ay lubusang minamahal ng Diyos, minamahal mo rin ang mga tao sa paligid mo. At bilang ikaw ay nagmamahal, at dahil alam mo mahal ka ng Diyos, ikaw ay nakikipag-isa sa Diyos. Ibig sabihin, lahat po ng iniisip ng Diyos, iniisip mo rin. Hindi ka gumagawa ng kabalintunaan sa iyong kapwa. Bakit? Because you believe that you are loved by God. Now, ang maganda pa po rito, sabi pa ng susunod na talata, 1 John 4:17, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He dito si Jesus, as Jesus is, so are we in this world. Now, today, never forget, ito po yung napakahalaga pong mensahe sa atin ng talatang ito. God is assessing you and judging you based on the perfect man at the right hand of God. Sino po yung perfect man at the right hand of God? Jesus Himself. So, ibig sabihin, para lalo po kayo ma-in love sa isang Diyos na unang nagmahal sa inyo. Alam niyo po ba, child of God, ikaw na tumanggap na sa Panginoong Jesus, every time God looks at you today, He is judging you, He is assessing you based on the perfect man at the right hand of God. Ina-assess po kayo, hinuhusgahan kayo ng Diyos base po sa paghuhusga niya kay Kristo Jesus. Ngayon, kung si Kristo Jesus ay matuwid, so are we in this world. Hindi po ba good news yun? If God so loved His Son, ganun din po kayong minamahal ng Diyos. Kung gaano po niya nakikita si Kristo bilang banal, ganun din po tayo. In this world, mga kapatid, sabi ng talata, because as He is at the right hand of God, so are we in the next world? No, in this world. Now, marami po mga mananampalataya, they have no idea about this truth. Ang akala po nila, every time na tinitignan sila ng Diyos, kasi marami ako mga kinakausap na kapwa ako mananampalataya, sabi ko sa kanila, pag ba tumitingin sa inyo ang Diyos, ano sa tingin mo? Ay, naku, Kuya Laverne, alam mo, disappointed sa akin ang Diyos. Hindi pwede maging disappointed ang Diyos sa iyo because sabi nung talata, love has been perfected among us in this. Ibig sabihin, kapag alam mo na yung sakdal na pagmamahal, kanino pong perfect love po ito? Pagmamahal ng Diyos. Wala pong perfect love ang tao. Kapag tayo po ay naisakdal sa kanyang ganap na pagmamahal, ibig sabihin, alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos, hindi kanya nakikitang, hindi ka tanggap-tanggap sa Kanya. Kaya po, even until the day of judgment, hindi tayo natatakot. Why? Because we believe that as Jesus is, so are we in this world. God is judging us, assessing us based on the perfect man at the right hand of God. Amen. Kaya naman, sabi pa ng susunod na talata, 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Yung pong tinasabi dito, because fear involves torment. Yung torment po dito ay tumutukoy sa punishment. Kung kayo po isang mananampalataya na natatakot pa rin sa Diyos, naku, paparusahan ako ng Diyos. Ito po ay litmus test sa atin. Mukhang hindi pa po perfected ang pag-ibig ng Panginoon sa inyo. So kung kayo po ay natatakot pa rin, you have this fear of the future, you have this fear of not having enough, natatakot pa rin kayo, naku, baka naman ako'y mamatay sa darating na panahon, hindi pa po perfected ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Gaya po ng pag-uusap namin kanina ni Ate Maisa, nung kanya pong niyakap ang pagmamahal sa kanya ng Diyos, yung mga takot sa buhay niya, unti-unting napawi. Amen? Kasi sabi ng talata, there is no fear in love. Kaninong love? Sa pagmamahal ng Diyos. But perfect love, kaninong perfect love? God's perfect love, cast out fear. So kung kayo po ay may mga takot sa buhay, pero kapag ninamnam po natin yung ating Savior, naku, wala pong dahilan na manatili po ang takot sa inyong mga buhay. So ano yung sagot? Dapat tayo po ay busog sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya nga po yung pagpupuri natin sa Panginoon every Sunday,
ito po ay hindi pahirapan. Ito po ay automatic na lang na itinataas natin ating mga kamay. Kasi, di ba pag tayo nanonood ng mga basketball, ng mga sports, ba't tumataas ang kamay natin? Sobra tayo nagagalak. Kanina nga nung kinakanta ni Ate Lace yung song na may galak, parang gusto kong, parang may ganun. May galak, may saya. Parang may kulang eh. Parang hinihintay ko si Kuya Albert na medyo may gumano ng konti eh. Kasi yun ang bulalas sa ating pasasalamat sa Panginoon, di ba? Kaya mamaya kakantahin natin yon, yung dulong bahagi, tayo na yung bibigay doon, ha? Pag kumanta si Ate Lace ng may galak, Kuya Albert, sabayan mo na ng sa dulo, ha? Ang ganda eh, bitin eh. Alam niyo, ito po yung bulalas sa ating pasasalamat sa Panginoon. Amen. And of course, balikan po natin mga pinag-usapan natin last Sunday. Kaya po may mga ilang, ito yung pagdudugtungin natin, may ilang mga tao at marami po sana kaunti lang, o ilan sa ating mga kapwa Kristyano ang puno ng pagod at takot ang kanilang buhay ay dahil po masyado pong abala ang maraming mga mananampalataya sa kaabalahan ng mundo. Alam niyo po, bilang mga anak ng Diyos, sabi nga po ng Romans chapter 12 verse 2, therefore do not be conformed to this world, but be ye transformed. How? By the renewing of your mind. So ibig sabihin, bilang isang mananampalataya, dapat meron po tayong malaking kaibahan sa mga hindi pa mananampalataya. Pero kung kayo po ay mananampalataya at pag pinagdikit kayo ng inyong kapwa, ng iyong mga marahil kaibigan na hindi mananampalataya, pero wala pong kaibahan, medyo nakakabahala po yun. Naalala ko nung araw, kasi Christian na ako nung araw eh. Kami nagkita ng isang office mate ko. Tapos, magdadalawang taon na yata, mahigit isang taon na kami magkakilala. Hindi po ito doon sa dati kong kumpanya na Christian na radio station. Nung ako po ay salesman pa sa isang opisina. Sabi, magdadalawang taon na kami magkasama. Nagkagulatan kami, sabi namin, uy, born again ka rin? Sabi niya, oo. Ikaw din? Sabi ko, oo. Sabi ko, ba't hindi halata? Ibig sabihin, wala pong pagbabago sa aming mga buhay. Bakit? Bakit po kaya? Kasi po, hindi kami nakakapakinig talaga. Ako personally, hindi ako nakakapakinig ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo ng mga panahong yun. And in those days, ang akala ko, galit sa akin ng Diyos at hindi po siya natutuwa. At very disappointed po ang Diyos sa akin. But I believe, come 2011, mukhang doon lang po ako na born again talaga. Akala ko it was 1986 pa, pero sa totoo lang, na born again po inyong likod, just itong 2011. At talaga po nakita ko po ang pagbabago ng aming buhay, ng aming buong pamilya sa biyaya ng Panginoon. So ang naisin po ng Panginoon sa atin ay maranasan po natin ang kapahingahan. Kasi kapag tayo po may kapahingahan, hindi tayo napapagod. Ang tao po sa mundo napapagod. Ang mga mananampalataya may kapahingahan. Ang mga tao sa mundo may takot. Tayo po merong kagalakan. Kaya nga po yung awitin natin kanina napaka napapanahon. Ano yung first line doon? May saya? May saya. O, sanayin na natin. May saya. O, di ba? May galak. O, di ba? Sanayan lang eh. Tayo mga nasa Panginoon. So, ibig sabihin, ito po yung ating kalikasan na sa ngayon. So, huwag niyo pong tatanggapin na kayo po dapat may pagod. Lalo tigit, dapat walang puno ng pagod. Hindi po natin ito kalikasan. At kapag nawawala na po yung kagalakan, medyo dapat po ay napapaisip na tayo. Now, bakit po kaya? Kung babalikan natin yung mga tinalaki natin last Sunday, because sana lang, hindi lang many, or some of our Christian friends they are so busy with so many things. Naalala niyo po yung pinag-usapan natin last Sunday? Bahagi pa rin po ito na ating review. In Luke 10:38-39, now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed Jesus into her house. And sabi ng verse 39, she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard His word. Now, alam niyo po, napaka-consistent po ng salita ng Panginoon. Ang naisin po ng Panginoon sa atin ay wag mong bantayan ng ibang mga bagay. Huwag ka mapagod sa maraming bagay. Isang bagay lang ang naisin ng Diyos sa atin. Ano pong ginawa ni Maria na hindi po nagawa ni Marta?
Si Maria po, nung dumating si Jesus, she just sat at Jesus' feet and listened to His word. Yun lang. Kasi sabi ni Jesus, Martha, Martha, you are so troubled with so many things. But Mary has chosen the good part. The one thing that is needful, which will not be taken away from her. Now, ano po yung one thing na ito? Na isang bagay lang pinapagawa ng Panginoon sa atin. At ang sabi pa ng Panginoon, this one thing is that good part na hindi po nagawa ni Martha. Na pangkaraniwan, ito pong ginagawa ng marami pong mga tao, kaya po napapagod. Kaya pag tinatanong mo sila, kumusta ka? Ang buhay ko, naku, pagod na pagod. Nandito na yung trabaho ko. Ayaw po ng Panginoon yon. Ibigay natin sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Because we are so busy with so many things. Samantala, ang pinapagawa lang ng Panginoon sa atin, isang bagay lang. And that one thing is, you just have to sit at Jesus' feet. Yun pong picture ng paanan ng Panginoon, it's the temple of God. It's the church of Christ. Dito po tayo sa church. Kaya po kapag kayo po ipagod from Monday until Saturday, huwag po kayo magpahinga sa bahay. Punta kayo sa church. Kasi pag nasa bahay po kayo, mapapahinga lang katawan niyo pero ang dami pa rin iniisip ng inyong mga isipan. Pagod pa rin po kayo nun. Alam niyo po ba, sanay tayo sa wrong meditation. Alam niyo ba yung pag-worry? Meditation din yan eh. Yung mga tipong pag nakahiga kang ganun, paano na kaya bukas? Ano kayang gagawin ko bukas? Anong oras kaya ako magigising? O magigising pa kaya ako? Meditation to eh. Now, why not? Kung kayo po ay nasa bahay lang, please make it a point every Sunday, punta po kayo ng church para hindi po napupunan ng kalaban yung inyong isipan ng mga masasamang bagay na magbibigay sa inyo ng pagod. Once again, sabi ng Panginoon Hesukristo, meron pong ginawa si Maria na hindi ginawa si Martha. Pinili niya po ito. This one thing that is needful. The good part. Wow! So kung kayo po'y busy with so many things, hindi po marapat po ito. At alam niyo po ba, kapag kayo po'y busy with so many things, apektado po ang puso natin. Napapansin niyo po, bumibilis ang palpitation po ninyo. Hindi, Pastor, malalakas na ako sa kape. O kita nyo na, malakas nyo sa kape. Bakit kayo malakas sa kape? Dahil marami kayong iniisip. Now, tingnan nyo po, napaka-consistent po ng Biblia na meron pong pinababantayan sa atin ang Diyos isang bagay lang. Proverbs chapter 4, verse 23. Sabi ng Panginoon sa atin dito, above all else, sa lahat ng bagay, guard your heart. Hindi po sinabi ng Panginoon doon. Above all else, guard your stocks, your businesses, your nose, your mouth. Hindi po. Hindi niya sinabi gano'n. Guard your boyfriend or girlfriend. Hindi po pinababantayan sa atin mga boyfriends natin o girlfriends po ninyo. Or i-guard po natin yung mga bagay na napaka-presyo sa inyo. Sabi ng Panginoon, isang bagay lang. You have to guard your heart by sitting at Jesus' feet. Bakit? Every time you listen to the word of Christ, pinupunan po natin na mabuting bagay yung ating mga puso. And by doing so, binabantayan po natin above all else ang ating puso. Bakit? Sabi po ng talata, for everything you do flows from it. Sabi po sa ibang translation, dahil daw po sa ating mga puso nagmumula ang lahat ng issues ng buhay. Di ba totoo? Di ba? Kapag hindi po natin nababantayan yung puso natin, diyan po nagsisimula yung mga reklamo, yung mga rant po natin, pati po yung problema ni ganyan, ni ganon. Di ba? Kapag kayo po'y masyadong babad sa social media, sa Meta, nakikita po natin yung mga taong ito na totoo lang, wala namang kinalaman sa ating mga buhay pero nagbibigay po ng kabigatan sa ating mga buhay. But if you place yourself at the feet of Jesus and then, ito po yung church, and then regularly listen to His word, alam mo po, napupunan po natin yung ating puso. Ang puso po natin ay bahagi po ng ating kaluluwa. Amen? So by doing so, kapag ito po'y pinupunan natin ang salita ng Panginoon, ano pong ginagawa natin? Binabantayan natin ating mga puso. Ibig sabihin, nalalayo po tayo sa pwedeng pag-atake ng puso. Kaya pansinin nyo, hindi po kayo nagkakaroon ng mataas na high blood. Di ba? Pero yung mga taong so busy with so many things, ito po ang tinatamaan ng high blood. Amen? So marami po mga tao sa ngayon, ang kagaya po ni Martha. They are so busy with so many things. Nako, Pastor, ang dami ko kasi inaasikaso. Binabantayan ko pa yung stocks namin.
Hindi ako makapag-church every Sunday. Ang dami kong labahin. Kami po nakapaglaban na. Bakit hindi po tayo maglaban ng Sabado? Yung Sunday, naku po, napakahalaga po nito. Pastor, ang kailangan ko pang balikan yung aking business. Sabi ni Jesus, akong bahala dyan. Bantayan mo lang isa, puso mo. Amen, yun lang. Mahirap po ba yun? At paano natin babantayan ating mga puso? Umupo lang tayo sa paanan ng Panginoon and then makinig sa salita ng Panginoon. And, sabi nga ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. What is the kingdom of God? Yung kingdom of God, it's the precepts of His kingdom. Yung kanyang pamamaraan, kanyang pamamalakad sa kingdom. Huwag po tayong sumang-ayon sa kingdom ng mundong ito. Ang mundong ito, papagurin ka. Pero the kingdom of God, when you seek first His kingdom, ang kingdom ng Panginoon ay kagalakan, kasiyahan, at kapayapaan. Now, sabi ng Panginoon, when you seek first His kingdom and His righteousness, all these things, ano po yung all these things? Yung mga bagay na hinahabol ng mundo shall be added to you. Oh, hindi ba mas madali yun? Alam niyo po, ito po ang patutuon ng aming pamilya. Nung nag-full-time po ako na nagpastor, sabi ko, Lord, kakayanin po kaya? Sabi ng Panginoon, unahin mo ako, akong bahala sa'yo. Sabi ng Panginoon yun eh. Yung po mga anak ko ay parehas nang nasa kolehiyo. Pero hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. Amen. Iniwan ko na po ang pag-aartista. Full-time pastor na lang po ako ngayon. Oh, di ba? Ngayon, hindi po namin iniisip talaga. Si Mrs. full-time din po sa gawain ng Panginoon. Pero hindi po kami pinagkulang ng Panginoon. Why? Ibig sabihin, totoong salita niya. Above all else, guard your heart. Matthew 6:33. Seek first His kingdom. Ano pong kingdom niya? Huwag tayong sumabay sa pamamalakad ng mundong ito bagkus magtiwala tayo. That is God's kingdom. Ang kanya pong resources, hindi po mauubos yan. Kapag inuna mo siya, and all these things, lahat ng mga needs mo shall be added. Hindi lang needs, pati po yung mga wants ninyo shall be added unto you. Wow! So, one thing lang po ang kinakailangan natin para hindi po tayo napapagod. Amen. So, Jesus is just asking you to do this one thing. Be at the feet of Jesus. This is Sunday service. Wag po natin hindi po bibigyan ng kahalagahan ng Sunday service. Kasi po dito tayo kumakain ng salita ng Panginoon. At kapag tayo po'y nasanay, pansinin niyo po lahat ng mga biyaya na unang tumatanggap yung mga tao sa simbahan. Amen. It's true. Totoo. Broadcast. Pero alam nyo, sabi nga ni Mrs., parang kulang yung ating buong isang linggo na hindi tayo makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Kasi ano na to ito na yung buhay natin Di ba? Kayo po ba'y pumapayag na sumasalya kayo ng isang hapunan sa isang araw? Marami po sa atin dito, hindi lang kayo 3 beses kumakain sa isang araw, di ba? Yung iba nga, lumilima pa So, ganon din po ang tayo. Hindi po sapat na, di ba, once a week ka lang kumakain ng salita ng Panginoon. Lagyan pa natin ng mga Bible study. Ito po ang buhay natin. Dito po tayo mabubuhay. Amen. Now, marami po mga tao sa ngayon, nakala po nila ng Ebanghelyo ay nagkakaroon po ng mga demands ng Panginoon sa atin. Sinasabi po kasi ng relihiyon, dapat maglingkod ka sa Panginoon. Yung paglilingkod po, hindi po ito pangunahing prioridad ng Diyos na gagawin natin sa Kanya. Alam niyo po ba, sino po ang naglilingkod sa Panginoon? Ito po yung mga tao sa relihiyon. Samantala, ang gusto ng Panginoon, hayaan mong paglingkuran Kanya. Kung kayo po ay nasa ilalim ng lumang kasunduan, talaga naman punong-puno po ito ng demands. But today, under the new covenant of free grace, ang gusto ng Panginoon sa inyo, paglingkuran niya kayo. Matthew 20 verse 28. Anak, pakilagay nga sa Matthew 20 verse 28. Ito na tayo sa Matthew 20 verse 28. Just as the Son of Man did not come to be served but to serve. So napakalaki po ng kaibahan sa relihiyon, ano? Sabi ng relihiyon, maglingkod ka sa Diyos. Yung atin pong paglilingkod ay dahil na-appreciate na po natin yung mga tinapos na gawa ng Panginoon. Ang Diyos pong unang naglingkod. Ang Diyos pong unang nagmahal. And that's why we love. Naalala niyo pa yung 1 John 4:19? We love, sino po nag-initiate? Tayo o ang Diyos? Ang Diyos.
We love Him because He first loved us. We serve Him because He first served us. Amen. So hayaan po natin ang Diyos lagi ang initiator, hindi tayo. Kasi po ang focal point o yung pong mensahe ng Ebanghelyo, it's not about us, it's all about Jesus. Huwag natin pinuporma yung sarili natin na bida sa Ebanghelyo. Ang bida po sa Ebanghelyo, it's all about Jesus. Ang napapakinggan po kasi ng maraming Kristiyano sa ngayon, ang mensahe po ng Old Law Keeping Covenant na sinasabi po na isa pang bagay po ito na kailangan mo mahalin ng Diyos. Of course, with all your heart, soul, and mind. Now, sa mga nanonood po sa atin online, would you believe that this is the teaching under the Old Law Keeping Covenant? That you must, actually this is for the Jewish people. Sabi ng talata, you have to love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Amen. But this is under the Old Law Keeping Covenant. Now, let me ask you, meron ba ditong Kristiyano na patunayan niya ang pag-ibig niya sa Panginoon ng buong puso, kaluluwa at ng kanyang buong lakas? Meron ba nakagawa nito? Wala. Even si King David, even si Moses, hindi po niya ito nagawa. Now, sabi ng Diyos, anak, kilala kita. Hindi mo kaya. Now, after the cross, sabi ng Panginoon sa atin, now, hayaan mong ako magmahal sa iyo. Kaya kitang mahalin ng puspusan. At pinatunayan niya po ito sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, akala natin tayo lagi ang bida, no? Sa totoo lang, hindi po kayo ang una na maglilingkod sa Diyos. Hindi rin po kayo ang magmamahal na una sa Diyos. Hayaan po natin ang Diyos ang mauna sa atin. We love because He first loved us. Now, tingnan niyo po ang definition ng pag-ibig at pagmamahal in 1 John 4:10. In this is love. Not that we loved God, but that He loved us. See? Ito po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Ito po ibig sabihin ng bagong kasunduan ng purong biyaya. Hindi po ang pagmamahal po, hindi po about you. It's not about me. It's all about God's love towards us. So dapat ito po yung ating ipinagmamalaki sa mundo. Mahal ako ng Diyos. Hindi yung tipong mahal na mahal ko ang Diyos. Kapag ganyan po ang ating mindset, you are doomed to fail. At marami po sa mga tao sa ngayon, dito po sila nahihirapan. Even po yung ilan sa mga kapatiran nating Kristiyano. Yung mga Kristiyanong nasa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan, talagang punong-puno ng pagod ang kanilang buhay because they believe na kapag ginawa ko ito, matutuwa sa akin ng Diyos. Kapag ginawa ko ito, pagpapalain ako ng Diyos. Sa totoo lang, bilang mananampalataya, kaya mo ginagawa yan dahil pinagpala ka na ng Diyos. Wala ka nang pwede pang gawin o dagdagan para matuwa sa iyo ang Diyos. Natutuwa ang Diyos sa iyo, nalulugod ang Diyos sa iyo dahil ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Ngayon, wala po kayong magagawa. And the more po na naintindihan natin ang katotohanan ito, lumalakad ka sa pagkatawag sa iyo ng Diyos. Banal at matuwid. Ibig sabihin, hindi gumagawa ng mga kabuktutan sa ating mga buhay. Amen. So last Sunday, ay napag-usapan natin yung dalawang uri na mananampalataya, si Martha at saka si Maria. At si Martha po, isang babaeng mahal na mahal din ng Panginoon at mahal niya rin ng Panginoon, pero siya po ay pagsasalarawan ng mga mananampalatayang nasa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan. Samantala yung kanyang kapatid naman na si Maria, she typifies Christians who are under the new covenant of pure grace. So every time po nakakita kayo sa Biblia ng mga dalawahang mga tauhan, meron tayong matututuhan. Now, si Maria po ay nagsasalarawan ng isang mananampalatayang punong-puno ng kapahingahan. Tayo po ito. Si Martha naman po, pangalan pa lang ang hirap ng bigkasin. Kasi pag sinasabi mo yung pangalang Martha, kailangan iniipit ng dila mo iniipit ng ngipin mo yung dila mo di ba? Martha. Pangalan pa lang, mahirap na. Pero yung isa, Mary lang. Kaya si Martha po ay punong-puno ng pagod. Ito po ay isang pagsasalarawan ng mga taong o mga mananampalatayang nasa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan. Ngayon naman po, ipag-usapan natin, dalawang uri pa rin po ng mga tao na kagaya ni Martha at ni Maria. Sila po ay mga apostoles. Sila po ay sina Pedro, also known as Cephas, na ang pangalan po niya ay tumutukoy sa bato.
Kaya po siya ay, he typifies the law, the old law-keeping covenant. Rock, ibig sabihin ng pangalan niya, Pedro. And then, sino po yung isang apostoles? Si John. Si John, also known as the disciple whom Jesus loved. Naalala niyo yan? Or, tinatawag po niya ang kanyang sarili, John the Beloved. Alam niyo po itong mga terms na ito, mababasa niyo kung saan lang, the apostle or the disciple whom Jesus loved or John the Beloved. Alam mo, saan mo mababasa yon? Sa mga sinulat lang ni John. Pinapractice niya yung pagmamahal sa kanya ng Panginoon. Of course, I believe lahat po ng mga disipulo ay mahal ni Kristo. Pero si John, binigyan niya yung kanyang sarili ng katawagan. The disciple whom Jesus loved. Now, tayo rin po i-practice natin yon. Kapag tinatawag ko rin yung sarili ko, I'm the pastor whom Jesus loved. My name is Albert. So what? Then, ako ay anak na minamahal ng Diyos. Di ba? Importante yon. Pag sinabi ng ibang tao, so what? Basta mahal ako ng Diyos. Tapos, di ba? Panalo na yon. So, i-practice po natin yon. At mahal na mahal po kayo ng Diyos. Now, ano kaibahan po ni Pedro kay John? Si Pedro po, siya po ay kagaya ni Martha. He typifies Christians who are under the old law-keeping covenant. Ito po yung mga taong punong-puno ng pagod. Why? Because Peter, in his time, he was boasting about his love to the Lord, or for the Lord. Pinagmamalaki niya, mahal na mahal kita, Panginoon. Medyo mayabang po itong taong to. At kilala natin si Pedro, pag nagsasalita, walang filter. Kung ano yung nararamdaman niya, sinasabi niya. At sa sobrang kanya pong pagmamalaki, alam niyo po ba, binanggit niya po yung mga salitang ito, Panginoon, kapag may nangyari sa'yo, hindi pwede mangyari yun. Hindi kita iiwan. Sinabi niya ito, kahit iwanan ka pa ng mga disipulo mo, ako mananatili sa'yo. Ganito po ang nagagawa kapag kayo po ay nasa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan. Ito tayo sa Matthew 26:30. Nung sinabi ng Panginoon na siya po ay daranas ng mga paghihirap at pagdurusa at kamatayan. Sabi ni Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. So once again, sino po si Pedro? Siya po ay a type of a Christian who boasts of his love towards the Lord. Pinagmamalaki niya yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. Ito po yung mga tao, mga mananampalataya, na nasa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan. Dahil po ang lumang kasunduan, ito po ay pagpapakita ng kanyang mga kayang gawin para sa Diyos. So ang bida rito si Pedro. Now, nung sinabi niya po ito sa Panginoon, ito po nangyari. Basahin natin ang sumunod na pangyayari. Sabi niya, kahit anong mangyari sa'yo, hindi kita iiwan. Lucas 22 mula mga talatang 56 hanggang 60. Nang makita siya ng isang utusang babae, ito po'y hinuli na ang Panginoon ng mga Romanong sundalo. Siya ay pinagmastang mabuti. Si Pedro pong tinutukoy dito. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang taong ito. Naalala niyo po yung sinabi ni Pedro? Hindi kita iiwan. Bakit? Mahal na mahal kita, Panginoon. Ipaglalabang kita. Itong sabi ni Pedro. Aba, hindi ko iyan kilala. Ang tawag na niya sa Panginoon, iyan. And then, sa verse 58, pagkaraan ng ilang sandali, merong uling nakapansin sa kanya at siya'y tinanong, hindi ba't kasamahan ka rin nila? Ngunit sumagot siya, nagkakamali kayo, Ginoo. Second time. Kasi sabi ng Panginoon, bago ro po tumilao kang manok, ipagkakanulo mo ako 3 beses. Verse 59, pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ng isang naroon kasama nga ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga Galilea. Anong sabi po ni Pedro? Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi niyo. Abay, nagkaroon ng amnesia. Now, alam niyo po, nakakalungkot po ito, no? But this is true. This is true. Ang sino man po nagmamalaki at pinagsasabi niya na mahal ko ang Diyos, he is doomed to fail. Kapag kayo pinagpapasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan, you are doomed to fail. Hindi po ito healthy bilang isang mananampalataya. At marami po mananampalataya sa ngayon ang nasa ganitong katayuan. And that's why they are so fearful and sobrang pagod na pagod po sila sa buhay. Nakakapagod kapag ganito po ang iyong
ang iyong buhay bilang mananampalataya. Yung mga tipong ikaw yung gawa ng gawa kasi ang paniniwala mo, Lord, hindi kita iiwan, pero hindi ako mawawalay sa iyong paglilingkod. Umulan lang ng konti, hindi na nagsimba. Pero kung makapangako, gano'n na lang, ha? Guilty rin naman po tayo nung araw, di ba? Panginoon, kahit anong mga persecution, talaga naman, nandyan ako. Nung binibiro lang siya, ayan, si praise the Lord, aba, nasasaktan na kaagad. Yun lang, ha? Hindi naman sila pinatay. Yun nga, ulan lang, hindi na nagsimba, Now, tignan po natin yung difference naman ni Juan. John the beloved or the disciple whom Jesus loved. Ano naman po ang kaibahan ni John? Kung si Pedro po, he was boasting of his love towards the Lord. John is different because he was boasting of the Lord's love towards him. Pinagmamalaki niya po, gaya natin na nasa ilalim ng biyaya, yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Hindi natin masabi sa Panginoon, Lord, alam mo sa totoo lang, wala akong kakayahan na itaas at ipagmalaki ang iyong pangalan. Pero Panginoon, kung meron man tayong gusto ipagmalaki, ang pinagmamalaki lang natin. Basta Panginoon, alam ko, mahal na mahal mo ako. Ito lang si John. At si John, mga kapatid, ang kanya pong posture, every time na meron pong kwentuhan ng mga disipulo, lagi siyang malapit kay Jesus. Wow! Naalala niyo po si Maria, nung dumating si Jesus sa kanilang tahanan, siya yung unang lumapit sa Panginoon at umupo sa kanyang paanan. Same with John. Kapag po merong meeting ang mga disipulo, si John ang pinakamalapit kay Jesus. At ang kanya pong posture sa Panginoon, nakahilig siya sa dibdib ng Panginoon. Wow. Tingnan po natin ang kaibahan ni John at kay Jesus. Ito po magandang eksena dito. Nung sinabi po ng Panginoong Jesus na isa sa inyo magkakanulo sa akin, alam niyo po ba, meron pong revelation si John na hindi alam ng 11 disipulo. Tingnan natin ang kasaysayan, ha? John 13:21-25. When Jesus had said these things, he was troubled in spirit and testified and said, Most assuredly I say to you, one of you will betray me. Now, alam niyo po dito, ang kaibahan po, meron pong personal revelation na binigay po si Jesus kay John. Alam niyo po tayo po mga nasa biyaya, mas marami tayong kapahayagan na nakukuha kumpara po sa mga kapatiran natin na nananatili sa lumang kasunduan ng kautusan. Now, tingnan po natin ang istorya. Ha? So, sabi ni Jesus, one of you will betray me. Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Then the disciples looked at one another, perplexed about whom he spoke. So, nagtinginan sila. Then verse 23, now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples. Si John po ay nakahilig sa dibdib ng ating Panginoon, whom Jesus loved. Talaga namang grabe yung kanyang pagtukoy sa kanyang sarili because this is John. Ito po yung sulat ni Juan. So talaga naman, pag hindi niya sinasabi yung pangalan niya, hindi John, the disciple whom Jesus loved. Grabe, ano? And then, Simon Peter therefore motioned to him to ask who it was of whom he spoke. Nakita niyo na? Si Pedro, kilala niya kung sino yung dapat niyang pagtanungan. Sabi ni Jesus, isa sa inyo will betray me. Si Pedro, di ba, ito yung nagmamalaki, mahal kita Panginoon, hindi kita iiwan. Pero kilala niya kung sino yung kakausapin niya para malaman kung sino yung magbibetray kay Jesus. Sino kinausap niya? Si John. Kasi alam ni Peter, medyo may sense of distance sa kanila ni Jesus. Pero sino po yung tinanong niya? Tinanong niya si John. Sabi niya, John, tanungin mo kay Lord kung sino yung magbibetray sa kanya. Ano pong sumunod na nangyari? Then, leaning back on Jesus' breast, kasi kinausap niya si Pedro Ano yung bro? Tanungin mo kung sino yung magbibetray sa ating Panginoon. Na bumalik siya kay Jesus. Humilig na naman siya sa bosom ng Panginoon, sa breast niya. And then, he said to him, Lord, who is it? Si Jesus po, sinabi niya kay John kung sino yung magkakanulo sa kanya. See, mga kapatid, kapag kayo po'y nasa biyaya, una po kayo sa balita. Kung mahilig kayo sa scoop, tayo yun. Kaya di ba nga, yung mga kapatid natin nasa lumang kasunduan, kapag sila po ay may mga katanungan, ang mga Kristiyanong gipit, anong sabi ko last Sunday, sa mga grace receivers lumalapit sa atin yun because we have the revelation. Alam niyo kung bakit? Nakahilig siya sa dibdib ng Panginoon. Unang napapakinggan ni John yung puso ng Panginoon. Tayo pa mga nasa biyaya, una natin napapakinggan ang puso ng Panginoon. Kaya po si John lang ang may alam
And of course, si Judas, kung sino magkakanulo sa kanya. Grabe, ano? And then, alam niyo po ba, when you boast about God's love for you, marami pong bagay na gagamitin kayo ng Panginoon mightily. Kasi po, of course, as we all know, nung hinuli na po ng Panginoon, hinuli na po ang Panginoon ng mga Romanong sundalo. Of course, si Pedro ay pinagkanulo siya. Natakot. Si Pedro po hindi atapang atao, natakot siya. Kasama ng mga disipulo. Alam niyo po ba, si John lamang po ang natagpuan sa paanan ng krus na kasama ng Panginoon. He was giving comfort to Jesus nung time na yon. Amen. Wow. So sino dito ang sa totoo lang ang hindi nang iwan sa Panginoon, si Pedro o si Juan? Si Juan. Si Pedro, pinagmalaki niya, Lord, hindi kita iiwan. Pero sa totoo lang, hindi na siya nakita. Si Judas, nagpatiwakal. Yung Siyam, nawawala, natakot eh. Pero si John, he was at the feet of the cross, comforting Jesus. At dahil dito, ipinagkatiwala pa ng Panginoon yung kanyang nanay kay John. Remember? Kung kayo po ay madalas manood ng sinakulo. Amen? John 19:26-27. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved, dapat John lang yan di ba? Pero talaga naman, pinapakita niya kung gaano siya kamahal ng Panginoon. Standing by, he said to his mother, Woman, behold her son. Verse 27, then he said to the disciple, Behold your mother. Kanino ipinagkatiwala ng Panginoong Jesus sa kanyang nanay? Kay John. Sa atin po mga nasa biyaya, maraming bagay ang pinagkakatiwala po sa atin. And I believe that, kaya po itinatag ang ating church para po ipagsigawan po natin. Like being under the new covenant of pure grace, God will use you mightily kapag kayo po ay kagaya ni John. But if you are like Peter, pinagmamalaki po ang kanyang lakas, ang kanyang pagmamahal sa Panginoon, you are doomed to fail. At dahil dito, kapag alam mong palpak lagi ang trabaho mo, nararanasan mo yung takot at pagod. So that's the answer, mga kapatid. Now, kung nakikita po natin, ikaw ay pagod na pagod at takot na takot sa buhay mo, para bang yung araw-araw mong buhay, paulit-ulit lang. Meron po ako mga nakakausap ng mga tao na sobrang hindi po sila nag-i-enjoy sa buhay. Pagising nila sa umaga, alam mo, sabi nila, sana gabi na. Pagsapit naman ng gabi, sana umaga na lang uli. Naranasan niyo po ba iyon? Kapag kayo po ay nakakaranas ng sobrang lungkot, hindi po masarap sa buhay. Ito yung bang tipong ang dami naglalaro sa isipan mo. Naka-station ka lang wala kang ginagawa. Pero alam niyo po, unang nagpapapagod sa ating katawan, yung isipan natin. Pero kapag tayo po kagaya ni John, ang iniisip lang natin, yung mga ginawa ng Panginoon sa iyong buhay, wow, mapapahinga po kayo. Pero kapag kayo po kagaya ni Pedro, paano ko ba papakita sa Panginoon yung aking pagmamahal? Mapapagod at mapapagod po kayo. Just have to do this one thing. Manatili po kayo sa paanan ng Panginoon. And by doing so, you are guarding your hearts above all else. Ang bait ng Panginoon. Wala pong sinasabi ang Panginoon na gawin mo to, anak, 7 keys for you to be stress-free. Walang ganun Ang natututuhan po natin yan sa mga inspirational messages, sa mga marketplace. 10 ways to keep your peace. Mga ganun yan Pero sa totoo lang sa Panginoon, isang bagay lang. You just have to do this one thing, which is needful. Upo ka sa paanan ng Panginoon and listen to His Word. At sabi ng Panginoon, itong one thing na ito, this is the good part. No need for 7 keys, no need for 10 things to do. Wala na pong ganun. Sabi lang ng Panginoon, sit at my feet. Wow! At ganun din po ang ginawa ni John. At dahil po si John, yung kanyang posture parehas din ni Maria naka-lean lang siya sa bosom ni Jesus. Kapag kayo po ay lagi nakikinig na kanyang salita, naka-lean tayo, nakahilig tayo sa kanyang dibdib. Pag nakadikit ka sa dibdib ng iyong mga mahal sa buhay, anong naririnig mo? Tug, 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 tug. Naririnig mo yung puso ng Panginoon. So, di ba tayo po mga anak ng Diyos na nagpapasailalim sa biyaya niya, ang dami natin napapakinggan ng mga revelation. Pero kapag kayo po hindi nakikinig sa tibok ng puso ng Panginoon, ano napapakinggan yung tibok? Puso ninyo. Nakakapagod yon. Now, this verse is for you. Tingnan niyo po ito
Ephesians 3:18-19, ang message po natin today is experience the fullness of God. Sabi po ng mga talata, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height. Sabi pa ni Apostle Pablo, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Alam niyo po, marami na ako napakinggan about this verse, especially itong verse 19. Sabi ng mga kapastoran, if you want to experience the fullness of God, you have to do this, you have to do that, gawin mo yan, mag-ayuno ka. Now, hindi po ito sinasabi ng verse. If you want to experience the fullness of God, yung kapuspusan ng puspus ng Panginoon, ng Diyos. Alam niyo po, sabi ng talata, to know the love of Christ. Wow, yun lang ang susi. Wala ka na kailangan gawin. Hindi mo na kailangan mag-ayuno. Walang sinasabi sa talata eh. If you want to experience that you may be filled with all the fullness of God, hindi mo na kailangan mag-ayuno. Hindi mo na kailangan kung ano-ano pang gawin mo. Wala ka nang gagawin. Just have to know the love of Christ. Pastor, paano ko nga alamin ang pagmamahal ni Kristo? Alam niyo po, let's look back sa preceding verse once again. So, kasi pag nalaman daw po natin at kapag tayo po'y naitatag sa pagmamahal ni Kristo, mararanasan daw po natin ang kapuspusan ng Diyos. Now, paano ko malalaman yung pagmamahal ni Kristo? Alam niyo po, nasa verse din yun. Sa verse 18. Now, tingnan niyo po dito ha. Still with chapter 3 ng Ephesians. May be able to comprehend with all the saints. Sino pa yung with all the saints? Tayo mga mananampalataya, dapat daw po sana, sabi ni Apostol Pablo, ang kanyang panalangin, sana maunawaan, magkaroon tayo ng revelation ng lahat ng mga santo. Lahat ng mga banal, tayo po ito. Pero pangkaraniwan, hindi po ito alam ng mga santo, hindi po alam ng mga mananampalataya. Kasi nga po, ang relihiyon, ang tinuturo po nila, ngayon, para ikaw maranasan mo yung fullness of God, you have to do this, you have to do that, you have to give more to get more. Hindi po gano'n ang sinasabi ng Biblia. You have to know the love of Christ. Paano ko malalaman ang pagmamahal ni Kristo? Ano po nakikita niyo sa verse na ito? May be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height. Ano nakikita niyo mga kapatid? It's the picture of the cross. It's the width, the length, haba, the depth, yung lalim, and the height. It's the four corners of the cross. Now, para maintindihan po natin kung gaano kayo kamahal ni Kristo, balikan po natin lagi ang krus. At kapag patuloy mo binabalik-balikan ng krus, ano ba nangyari sa krus? Dapat po sana tayo pinako doon para tayo po'y maligtas. Pero hindi po hinayaan ng Diyos yon. Ang ginawa po ng Diyos, ibinigay po niya ang kanyang sarili. Siya po'y nagkatawang tao. Hinayaan po niya ang kanyang sarili. Bilang tao, iniwan po niya ang langit para siya po'y magpakasakit, para abutin po ang ating mundo at para wakasan ang kasalanan ng tao. Hindi ba napakabuti ng Diyos? Nagkatawang tao. At doon po sa apat na sulok ng kahoy na ito, ng puno na ito, the width, the length, the depth, and the height, pinatunayan po ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak ang pagmamahal ni Kristo. Wow! So the more po na tayo po ay maalam at punong-puno ng kapahayagan dahil nakalinta ang ating mga tainga, ang ating ulo sa bosom ng Panginoon. Wala po kayong magagawa, hindi po mararanasan po ninyo ang kapuspusan ng Diyos. Pag naranasan po natin ang kapuspusan or the fullness of God, anuman pong takot at pagod sa buhay, papawiin po nito. So yun pala ang susi. So why do you come every Sunday sa church? It's because patuloy po natin binubusog ang ating mga sarili sa pagmamahal ng Diyos. Alam niyo kung kayo po'y magiging glutton, if I may say, maging glutton po tayo sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, wala po magiging dahilan na kayo po'y mapagod at matakot pa. Amen. Diba? Mga kapatid, daramdamin po natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. God is so in love with you. Amen and amen. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. And let's go back to our question. Bakit kaya may mga tao at ilang Kristiyano na puno ng pagod at takot ang kanilang buhay? Alam niyo po ang sagot, dahil hindi po nila pinapaniwalaan na sadyang mahal na mahal po sila ng Diyos. But I'm telling you today, God is so in love with you. Mahal po kayo ng Diyos, wala kayong magagawa. Kung hindi po kayo nakakaramdam po ng pagmamahal sa tao, sabi nga ni Ate Lace kanina, ang tao po pwede kayong talikuran. Pero ang Diyos,
He will never do that. Sabi nga po ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kung ang tao po, unang tulong niya, pangalawang tulong niya, tinutulungan tayo. Pero pang-apat, pang-lima, minsan, nagsasawa na yan eh. At minsan nga, pag nakakasalubong mo, nawawala na yung itim sa mata kasi isip niya, ikaw na naman. Sa Diyos po, hindi ganon. Every time na lumalapit ka sa Diyos, hindi niya sinasabing, ikaw uli. Hindi po. He loves it pag humihingi po tayo ng tulong sa Kanya. Bakit? Nagmamalasakit po siya sa atin. Bakit? Dahil mahal na mahal po kayo ng Panginoon. That is His nature. Wala po kayong magagawa. At pinatunayan niya po ito sa krus ng Kalbaryo, palakpakan po natin ang Panginoon. At bilang patunay kung gaano kayo kamahal ng Diyos, ito po yung ating solution for today. It was not the nails that held Jesus on the cross. It was His great love for you and for me. Amen. Sa Tagalog, hindi, sige po kung gusto niyo pong picturein. It was not the nails that held Jesus on the cross. It was His great love for you and for me. Si Jesus po nagtagal doon sa krus ng Kalbaryo, hindi po dahil sa pako. Pwede niya tanggalin yun anytime. Ang nagpatagal po sa Kanya, ang nagpanatili sa Kanya sa krus, ay dahil mahal na mahal kayo niya. Kailangan niya pong angkinin lahat ng mga bagay na masasama para maangkin po natin ngayon at panghabang panahon ng mabubuting bagay na hindi po tayo deserving. Hindi ang mga pako ang nagpanatili kay Jesus sa krus, kundi ang pagmamahal niya sa atin ng lubos. Amen. Mga kapatid, I'm giving you siguro 5 seconds. Pwede po ba nating ramdamin ang pagmamahal sa atin ng Diyos? Dapat sana tayo yun eh. Muli po, ang pako po, kaya niyang tanggalin yun. Diyos po siya eh. Pero hindi po niya ginawa yun. Nagpanatili po sa krus ay ang pagmamahal ng ating Panginoon. Dahil kailangan niya pong tapusin. Kaya kailangan po niyang angkinin lahat ng bagay na masasama para hindi na po natin maranasan sakit, karamdaman, pagdurusa, paghihirap. Lahat po ng iyon, sumpa, kahatulan, lahat po ng masasamang bagay, inangking niya po iyon. For 3 hours, andun po siya. At talaga namang napakahirap po na dinanas ng Panginoon. Why? Bottom line, it's because He loves you so much. Amen. Kaya naman pala, sabi po ni Apostol Pablo, in 1 Corinthians 2 verse 2, For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Kaya po ang church natin, ito po ang layunin natin. Wala po tayong ibibigay na mensahe about marketplace or mga inspirational messages, no. It's all about Jesus and Him crucified because ito po ang mensahe na papawi na ating mga takot at pagod sa buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ang siguro po ay bilang pagpapasalamat sa Panginoon, tinatawagan ko po ang ating praise and worship team. Isa pong napakagandang pagkakataon. Mga kapatid, online, tayo po tayo, mga kasama natin sa church. And bago po natin ibigay ang panahon para manalangin po tayo, gusto ko pong kausapin ating mga kapatid sa online. At dito rin po sa church, kung meron po kayong mga agam-agam sa buhay, na tila nabasag po ng ating mga pinag-usapan, akala mo kasi, galit po sa inyo ang Diyos. Hindi pala. Actually, in 2 Corinthians 5:19, sabi po ng talata, that God was in Christ reconciling the world to Himself. So, naisin po ng Diyos, ikaw ay ma-reconcile sa Kanya. Not counting your sins against you. But He is after the word of reconciliation. Wow! So, ibig sabihin, wala na po sa Diyos, hindi na po niya ibibilang sa iyo ang mga kasalanan mo. Because once upon a time, 2,000 years ago, lahat ng ating mga kasalanan, ibinuntun na po niya, ibinilang na niya sa katawan ng ating Panginoon. So, wala na po siyang ibibilang na kasalanan laban sa iyo, kapatid. Ang gusto lamang po niya, ikaw ay magkaroon ng reconciliation. Magkaroon po kayo ng ugnayan ng kanyang bugtong na anak. Paano yan, Pastor? Simple lamang po. Mananalangin po ako, sabi ng Romans 10 verse 9. Sundan niyo po ang panalangin ito. Buksan po ninyo inyong mga labi. Kaalinsabi na iyong mga puso, sabi ng talata. Kung ipapahayag po natin mga labi na si Jesus, ang iyong tagapagligtas, ang inyong Panginoon, at maniniwala sa inyong mga puso na siya po ay nabuhay mula sa kamatayan, ikaw ay maliligtas.
Ganun lang kasimple. Bakit napakasimple? Kasi mahal po kayo ng Diyos. Gusto niya po kayo maligtas. Pwede po bang sabayan niyo ako sa panalangin ito? Sabihin mo, O Diyos, kinikilala ko aking sarili na walang kakayahan. Iligtas ang aking buhay. Ako po ay makasalanan. Pero dahil sa iyong mga tinapos na gawa sa krus, sa iyong kamatayan, pinawi na ang aking mga kasalanan. Salamat po dahil hindi kayo nanatiling patay. Kayo po ay nabuhay mula sa kamatayan. At dahil dito, O Diyos, simula sa araw na ito, tinatanggap kita at kinikilala kita bilang aking Panginoon. At salamat po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Dahil ako ngayon ay ligtas na. Amen at amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, kayo po ay umasa na kapag mananatili po kayo na naniniwala na mahal kayo ni Kristo, dahil binabalik-balikan nyo ang krus, ang kapuspusan po ng pag-ibig ng Panginoon na ating Diyos ay mararanasan mo. At kapag nararanasan po ninyo ang kapuspusan ng Diyos, anumang pong takot at pagod, hindi po ito magkakaroon ng dahilan para manatili sa inyong mga buhay. Amen. So bago ko po kayo ipanalangin, alam ko po nagsusumigaw ang inyong puso sa pasasalamat. Pwede po ba nating awitan ng Panginoon? Yung inawit natin kanina, sadyang wala po siyang katulad. Wala siyang kapares. Wala siyang kagaya. Ako, church. Ikaw ang Diyos. Noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Church, pwede ba natin ilakas sa ating mga tinig? Katulad, wala nang hihigit sa'yo. Hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Amen. Ikaw ang Diyos. Noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, maraming salamat po. Panginoon, salamat dahil pinapadali mo aming mga buhay. Dahil Panginoon, tinuturuan mo kami na kami po ay sumunod sa panuntunan ng iyong kaharian. Nasadyang salungat po sa panuntunan ng mundong ito na kung saan patuloy pong pinapagod at pinupuno po ng takot at pangamba ang aming mga buhay. Pero Panginoon, salamat dahil naisin mo na amin pong isaalang-alang isang bagay na ginawa po ni Maria na hindi po nagawa ni Marta. Panginoon, salamat dahil naisin mo, Panginoon, na kami lamang po ay maupo sa iyong paanan. And this is a posture of rest. At habang kami po ay nauupo, Panginoon, sa iyong mga paa, kalinsabi po rito, nakikinig kami na iyong salita. At kapag ginagawa po namin ito, Panginoon, anuman pong pagod at takot sa buhay na ito, pinapawi mo. Mga kapatid, anuman pong pagod at takot na inyong kinakarap sa buhay, nalaman na po natin ang susi. Dahil tayo po ay abala with so many things in this life. Muli po sabi ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. At kapag tayo po ay nauupo sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita, ito po ay pamamagitan ng Diyos ng pagbabantay sa ating mga puso. Aming Diyos, salamat po sa katotohanan ng mga salitang iniwan mo sa amin sa umaga pong ito. Nasabiang naisin mo, Panginoon, bilang iyong mga anak, na kami po'y namumuhay, Panginoon, sa kapuspusan ng iyong pag-ibig, sa pag-ibig na aming Panginoon Jesucristo. Na kung saan kami po ipuspos sa iyo, O Diyos, wala pong dahilan ng pagod at takot at pangamba sa buhay na ito dahil
Panginoon, na aming pong buhay ay puspos na aming Diyos. Panginoon, salamat po dahil pinapaalalahanan mo kami na amin pong isaalang-alang na ilapat, Panginoon, na aming isipan sa iyong mga salita at hindi po sa mga sinasabi ng mundo na nagbibigay po sa amin ng pagod at takot. Panginoon, maraming salamat. Pinadadali mo ang aming mga buhay. Kung ano man po, Panginoon, mga kabigatan at dinaranas sa aming mga kapatid sa oras po ito, tulungan niyo po kami sa iyong biyaya na kami po ay huwag pong sumalungat sa iyong panuntunan. Patuloy po namin harapin ang buhay na ito. Napagyamanin na aming mga sarili, ang aming isipan sa pagmamahal ni Kristo at muli po namin babalik-balikan ang krus, ang lawak, ang taas, ang lalim at ang haba na iyong pagmamahal na muli po ipinatunayan na aming Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At kapag, Panginoon, kami po ay natatatag sa mayamang pag-ibig at nananaga ng pagmamahal na aming Panginoon Hesukristo, kami po ay nararanasan po namin ang kapuspusan ninyo, O Diyos. Salamat po dahil, Panginoon, anuman pong takot at pangamba ay wala nang dahilan para ito po ay maghari sa aming mga buhay. Because, Panginoon, pawang kapayapaan, kapahingahan at kagalahan ang amin pong mararanasan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming pasasalamat at pagpupuri. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Kaibigan, thank you for joining us tonight. Stay blessed. Amen! Thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and love offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.